Assalamualaikum and good day everyone. I am Chinaisa B. Misik. I will discuss my part which is the table of 6.5 sign of developmental coordination disorder. Developmental stage. Ang tutukuyin natin ngayon ang mga signs ng early childhood and the school age. Early childhood is difficult in tying shoelaces, button in, using spoon and fork, and getting dressed, problem in jumping, skipping, catching and kicking a ball. Higher tendency to bump into things, to fall over or drop things. Sa school age naman is the difficulties in early childhood become more pronounced. Tries to avoid sports, works on writing tasks for a longer period of time in comparison to typical developing peers. In conducting an assessment, a specialist determines the child's developmental history, intellectual ability, and gross and fine motor skills to differentiate between the two gross. Motor skills involve the use of large muscles in the body to coordinate body movements, which includes showing, jumping, walking, running, and maintaining balance. On the other hand, fine motor skills involve the use of smaller muscles that are needed in activities like writing, cutting paper, tying shoelaces, and buttoning. The evaluator needs to know when and how developmental milestones are achieved. Assessment is conducted to check the child's balance, sensitivity to touch, and performance in other gross and fine motor activities. Sa pagsasagawa ng pagtatasa, tinutukoy ng isang espesyalista ang kasaysayan ng pag-unlad ng mga bata, kakayahang intelektual at kasanayang gross at fine motor. Upang maiba ang dalawa, ang gross motor skills ay tumutukoy sa paggamit ng malalaking kalamnan ng katawan para makontrol ang mga galaw tulad ng paghagis, pagtalon, paglakad, pagtakbo at pagpapanatili ng balance. Samantala, ang fine motor skills naman ay tumutukoy sa paggamit ng mas maliliit na kalamnan na kinakailangan sa mga gawain tulad ng pagsusulat, paggupit ng papel, pagtali ng sintas sa sapatos, at pagbobotones. Kailangan namang malaman ng mga tagasuri kung kailan at paano naaabot ng bata ang yugto ng pag-unlad. Sinasagawa ang pagtatasa upang suriin ang balanse ng bata, pagiging sensitibo sa paghipo at pagganap ng mga ibang gawain na may kinalaman sa gross at fine motor skills. In Nordvist 2017. Oral motor coordination in doing activities like blowing kisses or blowing or birthday candles may also be reported. Moreover, an evaluator will check for the following. Number 1, strength and flexibility by palping muscles, bulk, and textures, assessing flexibility of joints, and the quality and intensity of grabs. And number 2, motor planning, which includes observing functional fine and gross motor skills and determining hand dominance or lack thereof, Harris et al. 2015. Stereotypic movement disorder, similar steps are followed in the identification of the presence of SMD among children. Typically, developing children may display SMD or behaviors often refers to as stereotypes. Hitways ages 2 and 5 as well as children with other neurological conditions such as autism spectrum disorder and other developmental disabilities because of the specialists classify SMD as primary. When it occurs in an otherwise typically developing child or secondary if it exists alongside other neurological disorders. Valenti et al. 2019. Maaaring isama rin sa ulat ng koordinasyon oral motor sa mga gawain tulad ng paghalik sa hangin o pagsindi ng kandila sa kaarawan. Bukod dito, suruin ng tagasuri ang mga sumusunod. Number 1, lakas ang kakayahang gumalaw sa pamamagitan ng paghipo at pagsusuri sa damit at teksto ng kalamnan. Kakayahang umikot ng mga kasukasuan at kalidad at lakas ng pagkakahawak. At number 2, pagpaplanong motor na kinakabilangan ng pagmamasid sa functional na kakayahan sa fine at gross motor skills at pagtukoy kung alin ang dominanteng kamay o kung may kakulangan dito.
So, stereotypic movement disorder, which is the SMD, kaparehong maghakbang ang sinusunod sa pagtukoy ng pagkakaroon ng SMD sa mga bata. Ang mga batang may tipikal na pag-unlad ay maaaring magpakita ng stereotypic at galaw o kilos na madalas tinatawag na stereotypy sa edad na 2 hanggang 5. Gayon din ang mga batang may iba pang kondisyong neurological tulad ng Austin spectrum disorder at iba pang developmental disabilities. Dahil dito, ikinuklasipika ng mga espesyalista ang SMD bilang primary kung ito ay nararanasan ng isang batang may normal na pag-unlad at secondary naman kung ito ay kasabay na ibang kondisyon neurological. Okay, so learning characteristics. So, ang mga kahirapan at kapansanan sa paggalaw ay kailangan may malaking epekto sa kakayahan ng isang bata na magsasagawa ng mga pang-araw-araw na gawain kabilang ng mga memorya, resepsyon at pagproseso ng impormasyon, pagpaplano at pagsasagawa ng mga galaw na koordinado. Maaaring maapektuhan din ang mga pagsasalita dahil kinakailangan na kontrol sa galaw para sa malinaw na pagbigkas at produksyon sa tunog. So bukod pa rito, ang developmental coordination disorder ay may epekto rin sa psychosocial functioning dahil inulat ng mga bata na mayroon silang mababang antas ng tiwala sa sarili at kakayahan sa mga pisikal at sosyal na aspeto. So may madalas na makaranas ng sintomas ng depresyon at pagkakabalisa at nagpapakita rin ng mga panlabas na pag-uugali gaya ng pagiging agresibo o mapag-alsa. Ang mga batang may stereotypic movement disorder ay may tendensyang magkaroon ng mababang self-esteem at inulat din ng madalas na mahiyain o lumalayo sa iba ni Valente 2019. So, sa kabilang banda, kailangan kilalanin ang iba't ibang lakas o range of strength ng bawat batang may kapansanan. So, ang mga mag-aaral na may motor o movement disorder ay maaaring mahusay sa ibang anyo ng talino na hindi nangangailangan ng kontrol sa paggalaw. So, maaari silang magkaroon ng sapat na talino, pagkakamalikhain at kasanayan sa wika depende sa tindi ng kanilang kondisyon at sa presensya ng isang suportado nakakatanda. So, sa katunayan, may ilang mga bata at matatanda na may pisikal na kapansanan o cerebral palsy ang natutong gumuhit gamit ang kanilang bibig o paa bilang kapalit ng matigas na mga galamay at nagtagumpay dito. So, may ilang mga bata rin na mahusay sa lohikal ng pag-iisip, pag-unawa at maging technology. Kaya naman para sa mga batang may kahirapan o kapansanan sa paggalaw, mahalaga ang pagkakaroon ng mga sistemang sumusuporta na kinakailangan upang matiyak na sila ay nabibigyan ng pantay na pagkakataon na makakalahok sa mga karanasang pang-edukasyon sa paaralan kasama ng kanilang mga kasingidad na may tipikal na pag-unlad. So, letter D, General Educational Adaptation. So, pagkakalahat ng edukasyon na pag-aangkop. So, una sa lahat, ang mga batang may kahirapan o kapansanan sa paggalaw ay nangangailangan ng mga pangunahing intervention mula sa mga espesyalista tulad ng mga physical therapist at occupational therapist. Ang mga professional na ito ay responsable sa pagtatakda ng mga layunin para sa mga pag-unlad ng paggalaw, pagpaplano at mobilidad, gayon din sa mga pagbibigay ng impormasyon sa mga guro at iba pa tungkol sa pisikal na kalagayan, limitasyon at kakayahan ng bata. DepEd 2015. So mahalaga ang physical na accessibility ng paaralan at mga silid-aralan para sa mga batang may kahirapan o kapansanan. Sa paggalaw, kinakailangan ng mga ramp at elevator para sa paaralang mahigit sa isang palapag, gayon din ang mga pagkakaloob ng mga wheelchair. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga estruktura at suporta gaya nito, natitiyak na ang mga batang may kahirapan o kapansanan sa paggalaw ay makakapasok at makakagalaw ng ligtas sa loob ng silid-aralan. So, ang uri ng mga accommodation na ibinibigay ay laging nakabatay sa lakas, kakayahan at mga hamon na kinakaharap ng mga bata.
para sa batang may developmental coordination disorder o stereotypic movement disorder na nahihirapan o hindi kaya magsulat ngunit may sapat na kasanayan sa pagsasalita at wika. Maaari makinabang siya sa mga alternatibong paraan ng pagpapakita ng mga pag-unawa, halimbawa sa pamamagitan ng pagsagot ng pasalita. Ilan ang mga rekomendasyon para sa batang may ganitong kalagayan ay maaaring kinakabilangan ng mga sumusunod. So number 1, pagtalaga ng isang nakakatanda o kaklaseng tutulong magsulat habang ginagawa ang mga nakasulat na gawain. At number 2, pagbibigyan ng pencil grip o panulat na may iba't ibang laki o diameter para sa mga bata may mahinang fine motor control. Okay, so that will be. Thank you.